pakinggan mo na yung ibang songs na upbeat, yung Room, yung Strip, yung Classic. Huwag kang buong araw iiyak. Hello po sa 8.1 viewers. Hi guys. How are you guys? So, sa mga bagong pasok po, kaya ako nag-live kasi meron po akong EP drop mamayang 12 midnight. So, inaabangan po namin sama-sama. If you have time, you can check my Spotify artist account. Just search for Stel. Yeah. Makita nyo po yung aking Spotify account. And yung countdown for the EP, Room EP drop. So, pwede natin antayin sabay-sabay. And so far, for now, isang song pa lang yung nandun, which is Room. But mamaya madadagdagan na siya ng ibang kasama. Because I will be releasing the EP and madadagdagan siya ng 4 new songs. So, yeah. Abangan nyo po yan. Hello sa 8.9 viewers natin. Pasok lang po kayo kung hindi kayo bored. And type nyo lang po anong item po yung gusto nyo ipa-flex dyan. Meron po tayong small to large na item dito. And kung gusto nyo po ipa-fit, ipa-fit po natin. Okay. So, pag-usapan muna natin kung paano yung naging process ng EP release. Paano yung pagbuo ng mga songs and yung recording. Actually, naging challenging sa akin yung pag-record ng mga songs kasi sobrang daming ginagawa that time and sunod-sunod talaga yung schedule namin. Tapos parang ano pa yun bukod doon, meron kami mga out of town na mga guestings and performances. So, hindi namin alam saan masisingit yung recording. And as far as I can remember, parang nag-start kami ng recording pagkabalik ko from US. Tama, di ba? Yan. Pagkabalik ko ng US from tour with Kuya Eric, doon kami nag-start na tawag dito, mag-record ng mga songs for the EP. So, medyo challenging yun for me kasi unang-una, akala ko magkakaroon ako ng jet lag, but buti na lang walang jet lag at all. So, nagtuloy-tuloy yung recording ko. As in, everyday meron ako recording and ilang beses ako pabalik-balik ng recording studio sa 1Z recording studio sa Rad Kids and of course with Warner naman kasi talagang iba't ibang producers and iba't ibang tao yung naka-work ko. So, talagang iba-iba. So, yung naging process noon is medyo challenging not only for me but also for the team kasi maraming kasabay na schedule and of course, hindi lang naman ako yung artist ng 1Z. So, yung mga tao and yung team is nahahati din. Kaya medyo challenging siya for everyone but nagawa naman ng paraan and naging smooth naman lahat. And yun. Sabi naman ni Grace, sa anong EP ka pinaka-nahirapan kantahin? Ooh, nice question. Pinaka-nahirapan ako kantahin yung Di Ko Masabi. Kasi sobrang challenging kasi nung song. And parang pag napakinggan nyo yung song mamaya, sabihin nyo kung ako lang ba or yung song talaga ay nakakahingal. Dahil wala talagang part kung saan ako pwedeng huminga habang kinakanta ko yung song. Sobrang grabe ka, Mr. C. Grabe, Mr. C. Pero I love the song. I really love it. I like the song. Sobrang excited ako ma-perform siya. And sana pag napakinggan nyo, magustuhan nyo din. And ayun. Sana makita ko rin yung mga entries nyo na kinakanta nyo yung song. Okay. So, sige mamaya. So, ano pa question nyo? Sobrang excited ako sa EP na to. Mamaya meron din ako sasabihin something about Di Ko Masabi. Kasi ngayon di ko siya masabi Kaya mamaya na lang. So, with Anino naman, alam ko napapansin ng iba, like yung pinerform ko sa pagtatag finale and yung pinerform ko sa concert namin ni Julie is different arrangement sa narinig nyo. Kasi yung sa finale, medyo higher key pa yun. Like, mataas yung key na ginawa namin. But with this one, yung arrangement namin for this EP, binaba namin yung key. Kasi bukod sa mataas na nga siyang kantahin, nagre-request din yung mga tao na babaan ko daw para makover nila. So naisip ko na baka nga maganda nga kung ibaba siya para mas ma-deliver ko rin siya ng maayos and mas
may emotions. Kaya naisip namin ni Pablo na ibaba yung key para magkaroon siya ng ibang feeling, magkaroon ng ibang pakiramdam, and magkaroon ng ibang story yung song. So yun. Kaya nakita ko yung mga tweets nyo na parang bumaba yung key ni Anino. Totoo po yun. Binaba namin yung key. So yun. Sample lang song ni Mr. C. Huwag na. Kasi malalaman nyo agad din. Dapat mamaya na lang. Okay. May question si Mia_18. Memorable or funny story nung nag-record ka? Alam mo yung pinaka-challenge sa akin during recording ng buong EP, nagkakasakit ako. Like, nagre-record ako na parang nagsa-start mamuo yung sipon, parang gano'n. So, parang pagka nagre-record ako, nagkakasipon ako. Di ko alam bakit, kahit wala na yung aircon dun sa recording. So, may isang time na na-cancel yung recording namin ni Pablo kasi talagang tunog muffled na yung boses ko kasi parang sinisipon na ako. So, hindi muna namin tinuloy. Rest muna ako for a day. Then, bumalik ako ng okay na. Tinapos namin. Same with Di Ko Masabi nung nire-record namin yun with Mr. C. Talagang ganun kinakabahan ako na baka same problem yung sa sipon like that. Pero okay naman. Nagawa naman ng paraan. So, lumabot naman. Sabi ni Lee_GRC, Susi ng Room. Excited me sa room strip kasi mas maririnig ang vocals mo. Iba ang vibes. Well, actually, excited din ako for room strip kasi iba rin yung arrangement niya, din yung sounding niya. It's totally different from the OG room kasi nga strip nga siya. Like, pag sinabi kasing strip, like, yung original instruments niya from the OG, mawawala, is-strip down talaga, tatanggalin para lang mas marinig yung vocals and yung music, yung lyrics talaga yung papakinggan. So, maganda siya. Excited din ako dun. Sabi rin ni Rabbit ni Stel 16, request ka ng una kong mag-request ako sa'yo kung anong gusto mong unang pakinggan. Sa EP. Ano ba magandang unang pakinggan sa EP? Lahat kasi maganda pakinggan eh. Sundin mo yung kung paano siya naka-arrange dun sa EP yung 5 songs. Pakinggan mo siya ng sunod-sunod. Kasi, I guess, kaya ganun din yung arrangement niya kasi may message. Hindi, tama ba? Tawag doon? Mas, yung feelings mo, hindi siya yung malungkot, masaya, parang basta, makinig ka sa akin, maniwala ka sa akin, trust me. Sundin mo yung arrangement ng songs doon sa EP para mag-gets mo yung sinasabi ko. Okay? I know you guys are excited. Ako din naman. So, inaantay natin yung 12. Okay, sabi ni Sheila, ano yung songs sa EP na may MV? Good questions. Ayoko lang magsalita ng sobra-sobra dahil baka paggalitan ako dito. But yeah, yung sinasabi ko about Di Ko Masabi is, actually si Di Ko Masabi, merong music video. Yun, merong music video si Di Ko Masabi. At syempre excited kayo malaman kung kailan ipopost yung MV. Pero sabihin ko muna, well, with Di Ko Masabi, super excited ako kasi parang nagkaroon kami ng idea na gumawa ng music video kasi nga maganda yung song. Well, lahat naman maganda. And so for now, sasabihin ko, si Di Ko Masabi lang muna yung may music video. Kasi for now, quote unquote, for now, si Di Ko Masabi lang muna yung may music video. Kasi super excited kami sa music video na nagawa namin for Di Ko Masabi. And I'm sure excited din kayo for Di Ko Masabi. Bukod sa mapakinggan siya, excited din kayo dun sa story na nagawa namin for
na music video. So, tama po yung narinig nyo, Di Ko Masabi ay may music video at ipopost po namin ito sa August 17, 7 p.m. August 17, 7 p.m. I-release po namin yung Di Ko Masabi music video. So, yeah! Super exciting. And, yeah, yung music video na yun, kasi diba nakita niyo yung concept photos yesterday nung nasa playground. Actually, yun na yun. Yun na yung sinut namin yung music video. And excited lang ako kasi maganda yung story. Maganda yung... Basta, saya. Nung shoot namin, sobrang smooth lang. Sobrang ganda. Sobrang saya. Hindi kami nag-expect ng anything dun sa music video. Pero nung nakita namin yung mga shots, nung nakita namin kung paano namin na-execute, grabe. Super exciting. Super exciting. Ang saya. So, sana ma-excite kayo. Mukhang friend zone. Let's see. Tingnan natin kung friend zone ba talaga ang mangyayari sa music video ni Di Ko Masabi. But, Di Ko Masabi eh. Di Ko Masabi. So, yeah. Sana abangan nyo po sa August 17 yung music video ng Di Ko Masabi. Ano pa? Ano pang mga questions nyo? Hello po sa 7.9k viewers. Kuya Stel, sabi ni LOML ni Ja. Ano yun? Love of my life. Love of my life ni Ja. Sabi ni Love of my life ni Ja. Kuya Stel, ano naman pinakamadali sa'yo kantahin? Pinakamadali? Instrumental. Siguro yung pinakamadali, yung pinaka feel good na song for me na pina-perform lang siguro, yung classic. Kasi iba yung feeling niya. Naku, pag narinig niyo yung classic, magiging favorite niyo rin talaga. Sobrang sobrang chill ni classic i-perform, kantahin, pero alam mo yun, sobrang gaan sa feeling, sobrang saya. So siguro si classic yung sagot ko. Naku, excited ako mapakinggan niyo yung mga songs sa EP. As in, sobra excited ako. Sana kayo din. Sabi ni Thea ni Olbap, is there a particular song on the album that has a special meaning to you? Reveal naman. Ay, parang reveal daw, please. Special meaning... Well, actually, lahat naman talaga is maganda. But if I'm going to choose, meron akong... May ang hirap. Well, ano lang, iba lang yung feeling ko with classic kasi nga nagsulat ako ng maikling verse doon na Tagalog, which I'm very nervous din kung anong magiging reaction nyo doon sa Tagalog lyrics na nilagay ko. So, kasi ang napagtanungan ko lang naman ng lyrics na ginawa ko is si Justin, and actually hindi ko nga siya napacheck kay Pablo kasi nahihiya ako, but naparinig ko siya kay Justin and sa ibang 1Z team. So, hindi ko sure kung maganda pa siya pakinggan. So, kayo na po humusga. And kung ano yung pinaka magiging comment nyo, I'm very willing to listen. Kasi, ako wala talaga akong any background when it comes to music making or songwriting. So, naglakas loob lang ako magsulat. So, kung meron kayong mako-comment or kung meron kayong constructive comment about the way I write the lyric on the verse, feel free to comment or to tweet or just tag me, gano'n. Babasahin ko po and okay lang sa akin kahit ano pa. Basta super excited and kinakabahan ako dun sa lyrics na nilagay ko dun sa second verse ng classic. I just felt na gano'n lang yung dapat kong ilagay. Just yun yung na-feel ko, but yeah. My physical album ba and merch for Room EP? Yan kayo, excited kayo when it comes to merch. Well, pinaplano naman lahat kasi parang for me, maganda rin naman na may merch para may isang bagay or may something na maaalala ng fans ng 18 na super memorable to for me. It's a milestone for me na nag-release ako ng first EP, and syempre magandang may parang memorabilia, parang gano'n. So, magandang may merch. Yeah.
Hello po. Sana okay lang kayo. Huwag niyo napansinin kung medyo nangungungo ako ngayon kasi actually, kakagaling ko lang din sa sakit because after nung concert namin ni Julie, parang biglang doon ako nagkasakit. But I'm okay na. I'm doing great. So next is yun na pala yun. Nasabi ko na pala lahat. Oh yeah, magkakaroon din pala ako na, of course, sa pag-release ng EP, magkakaroon din ako ng nationwide tour. So, pupunta po ako sa Davao, Cebu. Tama ba? Cagayan de Oro? Tama. Pupunta ako ng Davao, Cebu, Cagayan de Oro, and Taguig. So, 4 shows yon. That's every Saturday of the month. This August. So, every Saturday may show ako to promote the EP, Room EP. So, see you everyone sa Room Tour sa Davao on August 3. Sa Cebu naman on August 10. And sa CDO naman on August 17, nakasabay ng release ng music video na Di Ko Masabi. And last po, sa Taguig on August 24. Lahat ng Ayala Malls. Tama. So, yun. Magkita-kita po tayo if you're not busy. Yeah. So, pupunta po ako doon to promote the EP, of course, to perform the songs and para makipag-bonding sa inyo, makipagkwentuhan. So, yun. And let's see kung meron pang mga next ganaps after that. Kasi parang ang daming nangyayari lately. So, yeah. Yun yung mangyayari sa nationwide tour. Sana makita ko po kayo. If you're not busy, you can go and watch the show. So, ano pa mga questions nyo? Nag-aaral ako, ba't ka nag-live? Ay, pasensya na. Si Jabo yung director na Di Ko Masabi. Actually, hindi. Pinagpahinga ko muna si Direct Jack kasi parang lately, ang dami niya lang dinedirect na mga music video para hindi siya ma-overwhelmed din, para hindi siya mapagod. So, ayun, posted na rin po pala ngayon ang Di Ko Masabi music video poster. So, you can check that out. Check nyo po sa aking account sa X and Facebook. Meron po akong music video for Di Ko Masabi that will be posted on August 17. And comment kayo kung anong tingin nyo and what do you think about the picture. Sino kaya yon? Sino kaya? And ano kaya ang magiging story ng buhay ko doon? Sabi ni Madam Stella, pinili ka ba sa Di Ko Masabi MV Stel? Di ko masabi. Kasi antayin natin yung August 17 kung anong nangyari sa kapalaran doon nung character. Hindi ko kasi masabi ngayon kasi mahirap na ma-spoil. Basta abangan nyo ang music video kasi excited kaming lahat. But yeah, ayoko kayong pangunahan. Hello po sa 8.3 natin na viewers. Hi, how are you guys? Nami-miss nyo na ba ako magluto ng mga pagkain at gumawa ng tanghulo? Kasi medyo, ngayon iba na yung live natin, medyo seryoso, no? Dati pag nagla-live ako, puro kalokohan lang. Tapos ngayon, ang seryoso na nung topic, puro trabaho. Puro pagiging artist. Ang seryoso, no? Di kayo sanay, no? Sige, next time, pagka may time, pag medyo gumaling-galing na, naman tayo. Random live lang. Okay, another question from Philip. Tay, sino naging
inspiration mo while creating this EP? Naging inspiration, ang hirap naman sagutin nun. Kasi ever since naman, nung nag-start ako as SB19, ang naging inspiration naman talaga is, of course, my family, my friends, myself. But now, syempre kasama na kayo sa picture kasi kayo naman talaga yung like sumusuport sa amin like all the way. Kayo sumusuport sa amin like on everything that we do. So parang syempre, naging kayo na rin yung inspiration. Parang alam nyo na rin kasi yung parang benchmark ng mga bagay-bagay ngayon na lumalabas sa mga artist. And alam kong mahirap na rin kayong i-please. But of course, hindi naman dapat iniisip na maging people pleaser. But yeah, parang ano lang. Syempre, kayo inspirasyon. Isa na kayo doon kasi gusto namin na paparamdam namin sa inyo na yung ginagawa namin is not only because para mapafeel namin na may pinapatunayan kami, but also gusto namin kasama kayo sa kwento nung mga ginagawa namin. Like, mafe-feel nyo or matatouch kayo or may message kaming mapaparating na we know how you feel. Parang ganun. So, yun. Di kami sanay na di ka kumakain sa live. Okay, iinom na lang ako. Paano mo naalagaan boses mo sa daming ganap? Tulog is the key. Kailangan mo matulog, tsaka more fluids, water, gano'n. May cardio ba ang classic? Let's see. Sabi ni Yana, nagpinost niya yung photo nung di ko masabi, poster. Sabi niya, wala pa MV pero parang ang lakas na ng spark ng height difference nilang dalawa. Oh, may mga ganun na kayong nalalaman na. Talaga ba? Dahil sa height may spark? So, anong feeling nyo? Mag-comment ka kayo kung anong nafe-feel nyo dun sa music video. Anong hinala nyo? Anong hinala nyo sa music video? What do you think about the music video? Ano kaya magiging storyline? Or sabi ni Noodle at Stellan_Pogi, sabi niya, si Snow ba yan, Kimi? Si Snow ng W3, hindi. Porket kinuha ko si Ira, iisa-isahin ko na yung yung W3. Di ka nagtapat to save the friendship. Wow, grabe yung lalim ha. Siguro ginawa mo na yun. Okay, sabi ni Caitlin Makawi. Caitlin Makawili. Makawili pala. Teka lang, may in love or iiyak ba kami? Actually, itutulog niya yung music video. Pag napanood niya yung music video, sabi niya, tulog na lang ako. Parang sana natulog na lang ako. Parang ganun. Sumakabilang buhay si girl. Grabe naman! Grabe naman niya sumakabilang buhay. Feeling ko mananakit ka. Grabe. Sabagay, ano na niya yun. Tingin niya naman, ba't ka naman kayo judge? Sabi Sabi ko nga anong tingin nyo Anong song sa EP ang pinaka na-enjoy mo? Actually, lahat talaga. Sobra. Habang nire-record ko yung mga song sa EP, sobrang nag-enjoy ako. Super excited ako for you guys to hear the songs. Ano pang mga nila? Comments or tweets nila about naging kayo pero nawala. Feeling ko medyo torpe ka doon tapos naunahan ka magtapat ng girl kasi feeling is mutual pala.
Ay, grabe. Ang ganda rin nun ha. Pwede yun. Ghosting ka dun kasi it's, ano? Rate mo 1 to 10 yung bawat song. Sabi ni Toberry at Stelberry Chick. Rate mo 1 to 10 yung, ano sabi? Bawat songs. Oh my God, ang hirap na ito. So, syempre si OG Room, ano ba? From 1 to 10, 9. 9, okay. Tapos si Room Strip, bibigyan ko siya ng 8. Tapos si Anino, hirap naman na ito. Si Anino, bibigyan ko siya ng, hirap naman. Si Anino, bibigyan ko siya ng 10. Si Anino, bibigyan ko ng 10. Si Di Ko Masabi, bibigyan ko ng 10. Si Classic, bibigyan ko ng 8. Ano pa yung isa? Room Street, Di Ko Masabi, Anino, Classic. Ako, tapos na pala. Sabi ni Ruby, at Ruby_berry23, na-consider mo rin ba mag-direct ng MV still? Pwede naman, pero kasi parang ang dami ko na kasing ginagawa lately, ang dami kong iniisip, so parang hindi ko na kaya mag-isip. Pwede lang ako mag-suggest ng mga naiisip ko, which nangyayari naman always, pero yeah. Actually, 10 lahat. Totoo ka dyan, 10 lahat. Mahilig lang talaga ako sa ballad songs. Kaya 10 yung mga ballad? Kaya 10 yung mga ballad songs. Feeling ko yung MV, di kayo magkakatuluyan kasi walang forever. Grabe ka naman, era at 18era_. Walang forever. Anong pinagdaanan mo before para masabi mo walang forever? Feeling ko, hindi ka umamin sa crush mo. Natakot ka. Wow, dami may gusto ng Anino ah. Tsaka Di Ko Masabi. Mga Pinoy talaga mahilig sa ballad, no? Same ba ang story ng kaibigan at Hindi Ko Masabi? Hindi. Dapat iba, syempre. Ano yan? Sabi ni Aika Delphine, anong song sa EP yung gusto mong unang iparinig namin if introduce namin si Stel sa iba? Ooh. Feeling ko, pag gusto nyo akong iparinig sa iba, unahin nyo parinig yung mga ballad, Anino or Di Ko Masabi. Yun, yung dalawang yun, parinig nyo. Ito pa, may isa pa. Sabi ni Hazelnut at Hazel Joyce, Stel, di mo masabi, so si girl ang nagsabi. True? Pwede rin yun. Di Ko Masabi. Pwede rin yun. Si Ja ba nag-direct? Hindi pa. Pinagpahinga ko muna si Ja. Oh, kala mo naman talaga. Pinagpahinga muna si Ja. Feeling ko malaki age gap sa Di Ko Masabi. Grabe naman yun. Porket magkaiba lang yung height namin, magkaiba na rin yung age gap. Ayan. So, anong oras na ba? Time check, it's already 11:27. Mag-end tayo ng saktong 11:30. Pero lilipat po tayo sa IG. Sa IG naman tayo maghahasik ng lagim. Magla-live po tayo sa IG. So, 11:30 mag-end na po ako dito ng live sa TikTok. May nagtanong, magkakaroon daw ba ng physical CD? Tama ba? Physical CD? Physical album? Let's see. Di mo na magsasalita para less mistake. Less talk, less mistake. How about merch? Yun. Let's see. Less talk, less mistake. Ayoko muna magsabi kasi magkamali ako eh. Okay guys, so after mag-end po ako by 11:30. Lilipat po ako sa IG. But please continue. Please continue tweeting the hashtag not leaving the Stel room. So use the hashtag not leaving the Stel room. Dahil after ko po dito sa TikTok, lilipat lang po ako sa IG. Doon naman po tayo mag-uusap. So yeah. Oo nga, parang ang saya sana makipag-collab ngayon sa mga naka-live na TikTok friends natin. Pero ang hirap eh. Babasahin mo lahat ng tweets. Babasahin ko lahat ng tweets. Okay, sige.
Magbabasa tayo ng tweets. Asa na yan? Asa na yan? Mamaya sa IG. Syempre, I'm just joking, you guys. You guys are so serious. So, yeah. Uy, may nagdadrama. Miss ko na siya. Tapos naka-sad face. Watching from Germany. Hi. So yeah, mag-end po tayo ng 11:30 tapos ilipat po tayo sa IG. Doon po tayo mag-usap para naman mabuhay yung IG account ko. Kasi parang yung IG ko nandun lang ako to post eh. Wala na akong interaction with you. Post, IG story. So yeah, again, thank you guys for joining this TikTok live and yeah, I know excited na rin kayo sa drop ng EP. So same, ako na naman. Kaya sabay-sabay natin antayin ang drop ng Stell Room EP sa inyong mga favorite streaming platforms, sa inyong mga favorite music streaming platforms. Sabay-sabay po natin abangan ang Room EP mamaya 12 midnight. So yeah, again, thank you guys. This is Stell and lilipat lang po ako sa IG. Kita-kits po tayo doon. Bye-bye! See you! Thank you po sa mga nagsisend ng gifts and stickers. Thank you guys! Thank you so much sa 8,000 viewers. See you sa IG. Bye-bye po! See you! Lipat na kayo doon kahit